Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy pa rin ang salungatan ng Hamas at ng Israel hanggang sa kasalukuyan, pero iba noong nakaraang araw. Kung madalas na ang kanilang sagupaan ay nangyayari sa kalupaan at sa himpapawid, sa mga nakalipas na araw ay mas tumitindi ang tensyon sa bahagi naman ng karagatan, partikular na sa Red Sea. Ito ay dahil naman sa ginagawang pag-atake ng Houthi na kilalang isang Iranian proxy at kaalyado din ng Hamas laban sa Israel. Ang Houthi na ngayon ay pinupuntirya ang Red Sea at kahit anong barkong daraan o papasok dito. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza at tila hindi nagpapaawat. Ilang beses nang nagbanta ang Iran na kung hindi titigil ang Israel sa kanilang ginagawang pag-atake, ay muli silang magpapalabas ng new front o bagong grupo na suportado nila at silang magiging bagong katulong ng Hezbollah, Hamas at Islamic Jihad laban sa Israel. Ang Houthi movement o mas kilala na Ansar Allah ay kontrolado ang malaking bahagi ng Yemen, kasama pa ang kapitolyo nito na Sanaa mula pa noong bago matapos ang taong 2014. Sa nakalipas na 9 na taon, ang grupo ay kasali na sa mga digmaan na international recognized Yemeni government na ang nasa likod nito ay mga military coalition na pinangungunahan ng bansang Saudi Arabia. Ang pagpasok ng Houthi sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine ay isang malaking banta para sa IDF na sa kasalukuyan ay inaatake na din ng grupong Hezbollah mula naman sa Lebanon. Unti-unting nagiging malinaw na kasama na nga ang mga Houthis na umaatake sa Israel dahil sa mga naglabasang balita. Habang mas pinapalala ng Hezbollah ang kanilang pag-atake at naglalabas ng kanilang mga secret weapons, ngayon ay pawang nakatungtong na ang dalawang militanteng grupong ito sa teritoryo ng Israel. Tulad na ng aking nabanggit sa mga nakaraan ko ng video, hindi man direktang sinabi ng Hezbollah na mas paigtingin pa nila ang kanilang pag-atake. Nilinaw naman nila na nakadepende ito sa kung anong klaseng atake ang gagawin ng Israel at ng mga bansang kaalyado nito mula sa West at ang Estados Unidos. Ang Houthi na taon-taon ay pinagmamalaki nila ang kanilang mga military achievements ay naglunsad na naman ng isang parada noong nakaraang Setyembre na kung saan proud nilang ipinakita ang kanilang mga bagong missiles at mga drones na kanilang gagamitin sa pakikipaglaban sa kahit na anong bansa. Sa kanilang video maririnig ang mga salitang kamatayan sa Israel at kamatayan sa Amerika habang inilolaunch nila ang kanilang mga drones at missiles sa atmosfera. Hindi man naging malinaw kung kailan o kung bago ang video na ito, subalit makikita na sila ay may gamit na mga Zolfaghar mid-range ballistic missiles, Quds cruise missiles at Samad drones. Ang mga armas na ito ay base sa mga modelo ng mga armas ng Iran. Hindi man naging malinaw kung ano ang mga kapasidad ng mga armas na ito, subalit marami ang nakakaalam na may kakayahan ng lahat ng mga ito na makarating hanggang sa Israel. Bukod sa Houthi, nariyan din ang Hezbollah na kilala ring isang Iranian proxy mula naman sa bansang Lebanon. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas mula ng sorpresang inatake ng Hamas ang Israel noong Oktubre, nagpahayag na ng suporta ang Hezbollah sa Hamas at katuwang nila ito sa pag-atake sa puwersa ng Israel. Ang Iran ay kilalang bansa na sumusuporta sa mga grupong kalaban ngayon ng Israel. Sa kanila halos nagmumula ang mga armas ng Hamas, Hezbollah at Houthi mula pa nang magsimula ang kaguluhan. Habang patindi ng patindi ang Iran at ang mga proxy nito sa ginagawa nilang pag-atake laban sa puwersa ng Israel, patuloy din naman ang ginagawang pagpapalakas ng puwersa ng Estados Unidos na kilalang kaalyado ng Israel laban sa kanila. Noong isang araw lamang ay napas lang ng puwersa ng Estados Unidos ang nasa 10 miyembro ng Houthi sa Red Sea. Ito ay dahil na din sa kanilang ginawang pag-atake sa isang sibilyan na cargo ship na dumaan sa Red Sea. Ang ginagawa nilang pag-atake na ito ay upang ipakita ang kanilang suporta sa Israel at para matigil lang ang ginagawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Subalit sa ngayon ay inaatake ng Houthi ang kahit anong klase ng barko na dumaraan sa Red Sea, kahit pa yung mga hindi konektado sa Israel. Inaatake nila maging mga sibilyan na barko na nagdadala ng produkto sa iba't ibang nasyon
na ang pangunahing ruta ay sa Red Sea. Mabilis na rumisponde ang Estados Unidos sa ginawang pag-atake ng Houthi sa sibilyang barko. Kasama sa mga rumisponde noon ay ang USS Dwight Eisenhower aircraft carrier ng Estados Unidos. Ang aircraft carrier na ito ng Amerika ay hindi rumisponde ng mag-isa kundi isang grupo. Kasama din ito ang ilan pang mga carriers at destroyers. Ang grupong ito ng mga barko ay nagpunta ng sabay-sabay upang i-rescue ang naturang cargo ship. Isa sa mga destroyer ang nakaharang sa isa sa mga missile na itinira ng Houthi habang nagpalipad naman ng helicopter ang isa sa mga aircraft carrier upang protektahan ang barko. Nagpadala ng 4 na bangka ang Houthi na silang pupunteriya sana sa barko, subalit dahil na din sa agresibong pag-atake at depensa ng Estados Unidos, wala ding nagawa ang mga maliliit na bangkang ito. Maliliit lamang na mga armas noon ang dala ng Houthi at hindi nila napaghandaan ang puwersa ng Estados Unidos. Pinuntirya nila ang paparating na choppers ng Amerika at yun na ang simula ng matinding pag-atake ng Estados Unidos. 3 sa mga bangka ang napalubog habang isa naman ay nakatakas. Kasunod nito ay nangako ang Houthi na maghihiganti umano sila sa nangyaring iyon. Dahil na din sa nangyaring ito, tila napukaw din ang atensyon ng Iran dahil nagpadala na rin sila ng 2 barkong pangdigma patungo sa Red Sea. Isang frigate na may pangalang Alborz, may kalumaan na ang barkong ito at kinumisyon noon pang taong 1971. Subalit dinevelop ito at ginawang mas moderno. Maaring dahil sa barkong ito ay magiging mas komplikado pa ang mga sitwasyon ngayon sa Red Sea at magiging mas mahirap para sa Amerika na siguruhin ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang ruta ng mga barko sa mundo, ang Red Sea. Hindi man matatapatan ng Alborz ang USS Eisenhower ng Amerika at ang mga kasama pa nitong barko, hindi pa din kampante ang mga shipping company na dadaan sa Red Sea. Nangangamba pa rin ang marami sa mga ito na baka matulad sila sa ibang barkong inatake ng rebeldeng Houthi. Gaya na lamang ng Maersk, ipinagpatuloy nila ang kanilang operasyon sa bahaging iyon ng karagatan noong nakaraang linggo lamang, subalit ngayon ay muli na naman nilang inihinto ang kanilang operasyon sa bahaging iyon ng karagatan dahil nakukulangan pa sila sa seguridad at kaligtasan ng mga barkong dadaan at papasok sa lugar. Sa kabila nito ay sinusubukan naman ng Estados Unidos na sabihan ng mga shipping company na wala naman umanong dapat ipangamba dahil kontrolado nila ang sitwasyon, partikular na sa Red Sea. Subalit ang isang aircraft carrier ay hindi sapat upang protektahan ang lahat ng daraan sa Red Sea. Kaya naman binuo din ng Amerika ang Operation Prosperity Guardian na isang koalisyon ng mga bansa na siyang magpapanatili ng seguridad sa Red Sea at sa mga barkong dadaan at papasok doon. Subalit kalahati sa mga bansang sumapi sa naturang koalisyon ay ayaw ipaalam ang pagkakakilanlan ng kanilang bansa. Ayaw nilang madawit ang pangalan ng kanilang bansa sa maaaring idulot nitong gulo o maaari din naman dahil sa kahihiyan. Pinili nilang sumapi sa koalisyon subalit hindi isinapubliko ang pangalan ng kanilang mga bansa. Muling nagpalabas ng pahayag ang Foreign Minister ng Houthi noong nakaraang Lunes lamang na ang kahit ano umanong barko na hindi konektado sa Israel ay hindi dapat matakot na dumaan o pumasok sa Red Sea, kundi aatakihin lamang nila ang mga barkong may kaugnayan sa Israel upang magsilbing mensahe sa Israel na itigil na ang kanilang ginagawang pag-atake sa Gaza Strip. Nais nilang matigil ang kaguluhan sa Gaza Strip at bumalik na sa dating pamumuhay ang mga mamamayan dito. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!